Punta ka na doon. Parehas lang naman dito eh. Kailangan ko dito. Hindi tayo sa tayo. Ganyan yung nagka-carpentero, dapat nagtatalo. Diyan may taniman ka ng gulay sa buong paligid, tsaka dyan yung gagawin natin taniman ng gulay. Ang cute ng mga ano. Ang cute ng mga doorknob. Ang mga ano. Cabinet knob. Ayan. Ano ulit ah? Dito na. Ali. Ali daw. Wow! Aling binili na. Did you say thank you? Ay, Did you say thank you? Ay, ito na ko, maganda. Yung pang cover sa ano. Taka din. Banda ng pagkabungo ko ba? Gundo. Ito rin na. Ako sigurado lahat na Ginong mamata. jungle yung veranda eh. Maalo vera ko ah. Kalala mo. Dapat na hambon-hambon lang yung pagbuhat dun sa ano, may tagasalo lang. ちっちゃいやつないあ、そうか。1個さ。バトンタッチするけん。一回折る。 Finally natapos. I cannot. So ayan guys. Ganyan yung itsura ng terrace ni ate. Grabe hingal ko. So plain lang yan. And then ito, galing to sa ano namin, sa garden namin. Sa bahay. Tapos hindi ko ginamit. Binigay ko na lang kay Ate-Tati. So ang aayusan namin guys, yung buong paligid. So ayan, yung binili namin kanina. Tapos bilangin yung hingal ko. 4th floor to guys. Kaya hingal na hingal yung lola niya. So ito yung carpet na gagamitin natin. And then ito mga paso na to galing to sa bahay natin na pinamimigay ko. So ayan. Nilagay na rin natin dito. Para nakanantipid na Ate-Tati dyan kasi magkano rin yung mga paso na ganyan guys. 900 din ang isa niya. 800 ka nun. So ang gagawin natin ngayon, i-assemble natin yung ating pinaka magiging wood deck. Kasi gusto ni Ate-Tati may wood deck siya dun. So dito tayo gagawa guys ng wood deck. Ito yung gagamitin natin kahoy. And then ito yung pang iibabaw natin. So, ang gagawin natin ngayon ay ilalatag natin muna yung kahoy. So, dito guys, ang ginawa namin, pagkabili namin na itong kahoy, buti na lang sinukat na to ni Ate-Tati, ay pinaputol na namin mismo doon kasi nga wala siyang sariling gamit. Kaya, ang ginawa namin, 350 talaga yung haba na ito, pina 340 namin. Kasi mahirap na pagsakto, baka mamaya hindi pantay pala yung magkabilang side nung ating veranda niya. So, ayan, tapos, nagtalo pa kami ni Ate-Tati dito. Actually, sayang, walang video yun. Kasi, iba yung vision ko sa vision ni Tati, hindi niya ako nagigets. Etong kahoy na to, syempre pag pinalaman mo yan sa loob, mag-iiba yung sukat niyan. Same size lahat yan na 200 yung binili natin. Pero kailangan pag ipapalaman mo siya sa loob and then i-minus mo yung dalawang 2x4 pa na size. Ngayon, naging okay naman siya at ayan, good thing guys, lahat ay saktong-sakto. So, ang ginawa ko na lang dito ay gagamitan na lang natin ng L-bracket na binili na namin na una ni Ate-Tati nung sumunod na araw. Tapos, dahil hindi na natin to tutornilyo ng side by side kaya kinakailangan ay doon na lang sa loob tayo gagamit ng L-bracket para lang hindi gagalaw every time na tatapak tayo doon sa ibabaw. So dito ang ginagawa ko lang, sinasampulan ko lang talaga kung saktong-sakto ba talaga yung ginawa natin kasi ang binili natin na tabla naman pang ibabaw ay saktong 200 kaya kinakailangan ay mapaabot natin sila ng 200 lang mismo at wala tayong masayang space. Tapos na madesisyonan ko na at nasukat ko na lahat, ayan, papatornilyo na natin kay Ate-Tati kasi gusto ko matuto siya kung paano gamitin tong screwdriver para naman siya na minsan magdi-DIY ng mga gusto niyang gawin. So ayan guys, si Ate-Tati naman ang pagditornilyo niya. Para ma-experience niya guys yung wait na ha. O sige, tornilyo mo. Kailangan pag nagtornilyo ka, make it sure kasi hindi pantay yung pinakalupa mo. Tingnan mo to. Kailangan to, nakasagad yan ng flat. Oh, ikaw magawa mo. Hindi, pero kaya mo pa naman ngayon kasi di ka pa naman dito. Isang side ko pa lang naman. So, ayan. Si Ate-Tati yung Hinapakan mo. tinotornilyo. Ay, Diyos ko po, lalong ginalaw. Si Ate-Tati Pahirap ng buhay ko to. Para matuto si Ate-Tati. Dali-dali lang man ganito. Sumugawa ka ng bahay, bubuhayin. Alam mo, sobrang ganyan natin. Pero okay lang kasi. Mga 10 o'clock tapos ka na dyan. Huwag mong patawanin.
Alam mo kung bakit? Oh. Paano ba? Ano siya, ang hirap ipasok. Pili mo, tugma yung size nito. Hindi tugma yung size niya nga, mama. Gambate. So, very good. One down. Next. So, ang ginamit namin guys, L bracket lang. Yan. Tignan mo kung diretso dun. Kasi hindi pantay yung side na to eh. Diretso na eh. Kailangan pantay yung side niyan. Galawin, ma. Ba't hindi siya lapat dito? Hindi nakapatong. Hindi talaga siya pantay. Ayun. Yung sahig ang hindi pantay. Kasi ang mangyayari Ayun, dyan, tignan mo, pinantay ko na. Pati dito hindi, pantay. magpapatong ka ngayon sa ilalim niya ng pang-ipit na papel. Kasi ang mangyayari, yung papatong sa ibabaw, pag hindi patay, tunog-tunog yan. Ganyan po. Kailangan, may nakapalaman dito para umangat yan. Kasi yung sahig mo, taas mo yan. Yan. Wala mo na. Ang sikreto ng karpentero. Ayoko, mag-shift ako. Para hindi tutunog yung tapakan mo mamaya pag binatong mo. Kailangan lahat pantay. Yan. Dapat dito ka dumihin mo eh. Yan ang hawak ko na. Wow. Guma, alas 5. Dapat ikaw na dito para mabilis eh. Sige, sample lang. Nag-iinit ang ulo ko eh. Okay. Dahan-dahanin mo para hindi mo basag. So. Try ka para hindi mo bad trip. Fuck. Very good. Fuck you. Jozo. Mugemba na sigoto ni Sirte. Sexing gemba yan, oh. Ganyan dapat yung gumagawa, guys, oh. Hindi humihinga yan. Ayun, oh. Tapos tandahan na para hindi mababati yung kapitbahay namin. Sabihin gabi na gumagawa pa kami. Mag-artish mo to. So, ayan, ganyan po ang itsura dapat na nagkakaroon. Itsura mo. So, ganyan po dapat yung nagkakarpentero. Halos sigud-gud yung mukha sa sahig. So, ayan ang ginagawa namin. Yung frame muna ang binubuo namin. Napakadali lang guys. Hindi namin kailangang pakahirap. Ayan. Yung kanto-kanto lang. Kailangan lang namin siya anuhan. 4 na tornilyo yung ginawa mo lahat dyan, no? Buti bumili tayo ng maraming L. So, ayan guys. Nabubuo na ni ate-tate yung 3 kanto. So, 4 to. And then, susunod natin yung gitna na lang. Pero very good si ate-tate. Alam nyo kung bakit. Nakalimutan ko kasi itong panggitna natin na supposed to be dapat pag ganito na pala. Kasi pag ganun yung kinukuha nating size nung ibabaw eh. So, yun yung nakalimutan ko. Pag ganun din yung binibili kong kahoy. Okay na to, ma. Okay na yan. Tago naman yan, di naman makikita ni Foreman. Tabingi ba yung ano? Kaya pumasok. Tumabay. Ay, may yung L. I-out mo yun mamaya. Ay, tayo sa'yo. Bakit? Ayaw man, Tabingi yung kahoy doon sa gitna pag ganun. Ayan. Alisin mo muna kasi ito ibig sabihin dapat sa loob. Ay, po, gago ay pumasok. Kaya sabi ko kanina, sa loob siya gumupit, wag sa labas. Parang di naman, parang kasi naman. Hindi nakislan. Bubuka to sa gitna. Bubuka sa gitna. Tadyakan mo po. Bubuka yung kahoy mo sa gitna. Okay ba? Kuhanin mo yung metro. Kasi bubuka to dito. So, ayan guys, natapos na namin na ate-tate finally. At ang ginawa lang natin guys, naglagay lang tayo ng L bracket. And then pagdating dito sa may gitna, ganyan lang yung ginawa natin. So, support lang para hindi lang siya gumalaw. Tapos lahat yan ganyan. Tapos meron tayo dito sa gitna. Wala tayong dalang pang ano guys. So, gagawin natin, iiwasan na muna natin yan. Wala tayong pang cut. At ipapatong na ni ate-tate ngayon yung kahoy. Ang ilalabas mo na yung Alam ko, papasok ka, di ba?
Tingnan mo kung ano yung malinis. So, ayan guys, yung kahoy na ito, ayan, meron siyang suksukan. Kaya kailangan yun yung mapagtapat ni ate. Ang madaling lalamig na yung kiki ko eh. Reklamador yung ano. Tapos, hindi namin siya matutornilyo. May gawa mo. Nakapasok po. Tabingin yung kahoy. Paano nakalabas dito? Hindi pa naman natin tutornilyo ito eh. Stress mo. Gusto ko kasi perfect agad. Ayoko ng ano. Binayaran kita eh. Wow, Shala. Pag nadala ko yung upuan mo, ang ganda nun, promise. Masyala yun, di ba? Oh, chodoy dyan na ikodake. Magdali mo yung lagarin mo ha. Oo. Remind mo ako. Yes. Ayun no. Akat ka sa stage. Pwedeng award. Wow. So para dito naman yan guys sa gilid ng ating ayan yung dito natin para daw covered si ate. Kasi 'di ba, kitang-kita siya. Hi. So ayan guys. Ang ginamit lang namin dito. Ayan, tinirap na lang namin kasi ang tibay niya na rin. Ayan, tingnan nyo guys. Tapos ang sunod naman namin ginawa ito yung mga pandingding niya na kung saan ay pinorma ko na rin para dire-diretso na rin. Tapos biglang natauban si Apo, sayang di nakaharap sa kanya yung camera niya, no? Kasi tuwan-tuwa siya dyan sa kahoy na yun. Buti na lang magaan. Tapos todo iyak siya niyang oras na yan. Tapos nauna pa yung tawa namin bago pa siya ang kulit kasi ni Kalbo ngayon. Then naisip naman namin itong wood tile ay gawin na lang namin pael kasi medyo malapad tong beranda ni Ate Tati at 5 metro lang yung kanya nabili na grass at dapat ay 6 meters para masakop yung buong gilid niya. So ayan guys, ipapakita ko sa inyo yung kinalabasan ng ginawa natin kagabi. Ginabi na kami. Kaya hindi ko na na-video kasi walang ilaw dito sa garden ni Ate Tati. So ito yung dinala nating halaman sa kanya at yung mga pasong dinala natin guys, ayan. So, ayan. Nagkasya siya sakto. At ganyan yung kabuuan niya. Pakita ko naman na pala sa inyo. Yung kabuuan niya. Ito yung kabuuan ng garden ni Ate Tati na instant. Ayan. Nagastos niya lang dito all in all ay 7 lapad or 30,000 pesos. Kasi gumawa tayo ng wood deck doon. Pero, ito, hindi pa to kasama kasi ako ang bumili niyan guys. Kasama yan sa mga ginawa kong pang wood deck before nung bagong lipat kami. At kinulang nga si Ate Tati kasi binigay ko na nga lang sa kanya. So dito, nagbago yung plano namin. Supposed to be dapat dito kalahati. Ganito. So ang nangyari guys, dito na lang natin siya ilalatag. L. Para ito yung parang pinakatapan before ka pumunta dito sa grass. Kasi gusto na Ate Tati may combination ng grass. So ayan, ginawa natin ay grass yung center. And then pagdating dito guys, may wood deck. Ang problema, ang nabili naming tornilyo ay maliliit. Ganyan lang. So hindi mag-aabot kasi medyo mataba yung kahoy. At ito hindi pa nakakabit kasi meron ditong tawag dito. Ito yung tamaan ng kidlat. So kaya may ganyan dito. So, ang gagawin natin ay kukunin natin yung sukat nito para butasan at magdadala tayo ng tools next time pagbalik natin dito. So, eto guys, sa totoo lang, ang mura nito, puwapatak lang siya ng 350 pesos ang isa. Look, ang kapal. Diba? Pero, ginagamit itong mga Japanese guys, usually, pang sahig talaga sa loob ng bahay. Kung makita nyo, meron na siyang curve dito para papasak nyo na lang na ipapasak. Saka nyo ipapako. Pero ito, kailangan natin ipako kasi tumutunog-tunog. At the same time, kapag umulan, umaraw guys, ay mangyari dito, babaloktot to. So, kailangan natin steady para pag lumalakad sa ibabaw, hindi matunog. Kasi tingnan mo. Diba? Maingay. So, ayan guys. Ito yung nagpamahal talaga dito guys. Ito. Carpet. Ito pa lang kasi ay
dalawang lapad na or nasa 9,000 na talaga. Dalawang lapad siya mahigit. Magandang klase yung binili ni Ate Tati. Medyo mahaba. At meron siyang double sheet sa ilalim. Kaya medyo nagtaas yung presyo niya. And then, eto, ayan, kung makikita nyo yung loob niya. So, bumili lang tayo ng 2x4 na 4 na pirasong mahaba. And then, dalawang maigsi dun sa magkabilang sulok. So, ayan guys, ganyan yung itsura niya. And, isusurprise natin sa Ate Tati next week ay gagawa natin siya ng upuan dito para pahinga natin. Made dun sa kama natin. Kasi para hindi na siya gagamit pa ng tawag dito, ng para hindi na siya bibili ng upuan. So, yun na lang yung ilalagay natin dito sa kanya. And then, kulang pa to. Kinulang sa Ate Tati, baka balak niya bumili siya ng ganyan na 4 patayo. Kasi plan niya, maglalagay lang siya ng kulay green dito. Sabi ko, isagad niya na ng mataas para hindi tayo nakikita sa kabilang bahay. Kasi itong kabilang bahay, ayan, I think kitchen niya yan. And then, parang paliguan nila yan, ano. So, para sarado, may privacy sila kahit mag-TikTok sila dito. And then ito, kaya ganyan yung napili namin pang gilid niya kasi pwede siyang sabitan ng mga pananim ni Ate Tati. At dun sa 7 lapad niya guys, hindi pa kasama yung mga paso. Galing yun dun sa bahay na sabi ko sa inyo, itatapon ko before, buti hindi ko tinapon. So ayan, nagamit na Ate Tati kasi 700 yen na din ang isa ng mga paso na ganyan. And then ito siguro mga 1,000 yan, yung presyo na ganyan malalaki. So, ang plano ko, maglalagay tayo ng sakura kay Ate Tati. Kung kailan tayo makabalik kasi busy talaga ako lately. So yung sakura natin para meron siyang puno ng sakura dito or sakurambo, cherry yun guys, kapalit ng cherry kasi since maganda yung bulaklak ng sakurambo para rin, ng cherry, para rin siyang sakura, kaya yun yung magandang i-alternate para napapakinabangan yung both may bunga pati yung bulaklak. So, maganda mag-picnic na rin dito. And then dito, ang itatanim ni Ate Tati dito maybe ay yung pwede natin siyang bigyan ng kalamansi kasi may kalamansi tayo guys na puno. So, pwede natin ibigay kay Ate Tati. And then gusto niyo daw magtanim ng aloe vera. So, tataniman natin siya ng aloe vera, rosemary, and then tanglad. Dito yung mga herbs niya I think. Kasi pagka herbs guys, mas maganda medyo mas malawak yung lupa. Ito yung elephant ear natin na dinala natin kahapon. Kasi ang bonggacious niya. Pero hindi yan pwedeng direct sa araw. Kaya kailangan morning sun lang siya. Dyan lang siya sa sulok. Hindi siya pwedeng ipang center. So ayan guys. Ang ganda ng kanilabasan. Sayang lang talaga walang mga ilaw dito sa bahay ni Ate Tati, no? So ayan, ang gagawin natin for today's video naman, bibili kami ng, ayan, para makita nyo pala kung ano itsura. So ayan, sa backside. So ayun, ako nabibili ng kay Ate Tati, kulang siya ng 15 pieces kasi doon lang sa lugar namin nakakabili ng ganito. Actually meron sa hardware store 350 din, pero yung sukbitan kasi hindi ganito, letter T, hindi siya bilog. So dati bili ko nito 200 yen per piece, ngayon ay 300 yen na din siya sa Daiso. Kaya nagtaas na rin sila. So ngayon ang gagawin namin ay pupunta kami ng garden para bumili ng garden shop, para bumili ng lupa naman para mataniman na natin to pagbalik natin. So, istambay lang ni Ate Tati yung mga lupa niya.